Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Ino, avid listener since The Man from Supermoon days na audio series mo. Uy, thank you. Sana po Kuya E ay may mga ganun ulit na upload. Kuya E, marami po kung mga naging karanasan. Yung mga simpleng tinginan, alam mo naman talaga kung saan nyo naabot. Yun kapag isang kindatan lang, lantakan na. Trippers kumbaga. Kuya E, noon pa lang may fetish na ako. Yung mga construction workers na pawisan. Malakas ang dating ng mga makikita mong kahugdan. Yun ang hinihintay ko na may maganap sa akin pero hindi ko pa nararanasan. But one day, isang araw, tipong wala naman sa isip ko Kuya E na may magaganap ay mangyayari nga ang isa sa aking pinapangarap-pangarap. Kuya E, nasa may palayan ako at naglalakad. Maraming mga naglalaro, marami nagtitinda. Tumigil ako sa isang fishbowlan. Kumain. Hanggang sa pagtayo ko doon ay napatingin ako sa hindi naman kalayuan na tinatayong bahay. Kuya E, may isang lalaki doon na nakita ko. Nakahubad. Tapos nagkatinginan na natignan ko sa muka. Nag-smile. Kahit malayo ito ay kita mo ang puti ng ngipin. Nagpalingon-lingon naman ako. Naisip ko, ako ba ang nginitaan nito? Hanggang sa sumenyas ng kamay na waring inaaya ako. Lumingon ulit ako at sumenyas tumango ang ulo. Waring sinasabi na oo, ikaw nga. Muli kong tinanong sa pamamagitan ng pagturo sa sarili ko. Na-confirm ko na ako nga ang kanyang tinatawag. Wala naman kasing ibang tao doon na nakatingin din sa pwesto niya. Kuya, itago po natin siya. Sa pangalang Bogs. Nasa edad 25 si Bogs. Maitim. Si Bogs, marahil dahil sa pagko-construction. May namumuong abs. Inubos ko ang kinakain ko, uminom ng palamig at nagpunta kay Bogs. May konting kaba pero tumuloy ako dahil hindi naman mukhang masamang tao si Bogs. Ako ba yung tinatawag mo? Oo, taga rito ka ba? Sabi ko, oo, dun lang oh. Ay, hindi pala tanaw dito yung bahay namin. Ikaw ba? Ako? Hindi. Stay na ako dito pero mag-isa lang. Painom ka naman. Sabi ko nga, agad-agad. Hindi, joke lang. Baka lang gusto mo ako. Sabi ko nakakabigla ka naman pero bakit ako yung natawag mo? Ikaw lang naman ang matagal na lumingon sa akin kaya napansin ko. Huwag ka mag-alala. Mura lang to. Dagdag budget lang sana. Sa pagkakataong yun ay alam ko na ang pakay ni Bogs. Gusto niyang ibenta ang sarili niya. Tara dito sa loob, may pwesto dito. Kuya, nilinaw ko kay Bogs. Hindi naman kasi ako talagang naghahanap ng mababayaran. Pero nangulit siya. Kahit daw tulong ko na lamang sa kanya. Wala na raw kasi siyang budget at hindi naman siya nakabali. Kaya gano'n na lang ang tawag niya. Kailangan daw niya. Tulungan ko na lang daw siya. Kaya nga daw inaalok niya ang sarili niya. Kuya, alam ko kabado ako that time kasi hindi ko naman siya kilala talaga. Pero ayun nga, naluhuran ko na. Ang kanyang paps ay parang sanga ng puno. Match sa kulay niya pero may ipagmamalaki. Marami akong naging karanasan na puro normal lang ang size pero iba ang kay Bogs. Pure Pinoy daw naman siya, sabi niya. Kuya E, super enjoy ang naganap. Sa aking pagluhod at sa krema na talagang super sa dami. Kuya E, dahil may pasobra ako ay dinagdagan ko ang bigay sa kanya. Dahil sabi ko enjoy naman ako. Sinabi sa akin ni Bogs na maraming salamat. Bakas sa mukha ni Bogs ang kanyang sinseridad sa pagpapasalamat sa ibinigay ko sa kanya. Alam kong need talaga niya yun. Tuwang-tuwa si Bogs kasi may maipapadala din daw siya na maliit na halaga sa kanyang asawa. Yes, Kuya E, may pamilya na si Bogs. Nangamuhan pala siya dahil
wala naman daw siyang ibang pwedeng trabaho and for 3 months, nandun sila sa lugar namin. Nangontrata sa mga bahay doon sa subdivision. Kuya E, dahil stay in, si Bogs maraming beses na pinasyalan ko siya. At Kuya E, sinabi sa akin ni Bogs na hindi ko naman siya need laging bayaran kasi malaking tulong na rin daw na nabibigyan ko siya. Ituring ko na lang daw na bayad sa tulong ko ang ginagawa kong paglantak sa kanya. Kaya naman Kuya E, parang naging jackpot din naman ako kay Bogs. Kuya E, nakaka-addict si Bogs. May time din na sinabi ko sana kapag malalantakan ko siya, kung galing siya sa work ay wag na muna siyang maligo o maglinis. Gusto ko yung amoy pawis na katawan ni Bogs, lalaking lalaki. Hindi rin naman ganun kaamoy ang kanyang paps kahit galing trabaho. Kuya E, minsan nagkaroon ng handaan sa amin. Dinalan ko ng pagkain si Bogs. Tuwang-tuwa. Sa totoo lang, bihira lang din daw siya makakain ng masasarap na pagkain. Alam mong galing sa hirap si Bogs na umaming walang aral at yung kulay niya ay dahil sa pagtatrabaho nga. Agad sa murang edad. Kuya E, lumipas po ang araw at buwan. Matatapos na ang kontrata ni Bogs. Bagaman puro lantak lang naman ako, pumapayag siya na yakap-yakapin o mangromansa ako sa kanya. Ganon kabait si Bogs na dumating pa sa point na nagpahalik na rin at lumaban ng halik. Sabi ni Bogs, aaminin daw niya na na-enjoy niya ang ginagawa namin. Sabi niya sa akin, mamimiss daw niya yun. Sana daw ay muling mag-cruise yung landas namin. Mahirap din pala kapag kahit papaano ay nasanay ka na sa mga ginagawa niyo. Ilang buwan man lang yun ay masasabi ko na tumatak sa akin yun. Sabi sa akin ni Bogs kung may pagkakataon ay bisitahin ko siya sa kanyang probinsya. Hindi daw naman ako halata. Sabihin na lang sa kanyang asawa na kasama ko siya sa trabaho. Pinag-isipan ko yun Kuya E kasi hindi naman kalapitan ang lugar ni Bogs. Pero Kuya E, isang nakakatuwang araw ang dumating. Dahil marami daw gagawin ulit ay inextend si Bogs ng panibagong 3 buwan. Kuya E, nagtuloy-tuloy ang pagkikita namin ni Bogs. Nagbibigay pa rin ako sa kanya pero hindi na lagi dahil siya rin ang tumatanggi. Kuya E, isang gabi na magkasama kami, sinabi sa akin ni Bogs na gusto niya rin ako. Nalito raw siya pero alam niya may nararamdaman siya. Pero Kuya E, alam ko naman na panandalian lang yun. Kasi kasama niya ako o ako ang nakasama niya. May pamilya ka Bogs. Ayokong hadlangan yun. Mag-isip ka mabuti. After ng kontrata mo, wala na rin naman to. Kuya E, gustuhin ko man. Ayoko kasing makasira ng pamilya. Alam ko naman na gusto talaga ako ni Bogs pero hindi ko kaya sa sarili ko na may iiwan siyang pamilya. Oo Kuya E, inalok kasi niya ako. Naiiwan niya ang pamilya para sa akin. Pero ayoko ng ganong idea. Sabi ko kay Bogs, hindi kaya ng konsensya ko. Kaya Kuya E, naroon naman yung naroon naman yung pagmamahal sa kanya kasi hindi tama ang gagawin niya. Hindi ko na gets. Kaya naman after ng kontrata, pagbalik niyang probinsya ay natapos na rin ang ugnayan namin. 8 years na ang nakalipas noong January Kuya E, mula noon. Kaya naman matuturing ko siyang isang magandang alaala. Pero Kuya E, isang balita ang aking malalaman na hindi ko alam kung ikasasaya ko ba. Abangan po sana ninyo ang susunod kong email. Ino. Okay, may panibago po kayong susubaybayan sa mga pabitin effect ng ating mga senders muli. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.